Tigas ng lupa. Oh, hirapan si Kongkong. Tanim ng saging. Ayan, hanggang dito. Ayan po, oh. O, diba? Oh. Di nga lang nadilig pa. Di naabot dito yung hose. Ayan, oh. Okay lang yan dyan. Gaganda pala ng nakuha niya. Oh, ayan, isang magandang buhay. Patubig ulit tayo as promised. Ikot tayo mga ka-farmer kasi gusto ko mag-imbestiga. Kasi kahapon daw sabi ni Mama Beth, andar na naman yung makina. Wala na naman daw tigil. So malamang sa malamang may naiwan na naman na hose. May naiwan na hose. Makikita natin yan kasi may bakat yan, basang basa. Sana wala naman. Iwan na naman na hose siguro. Kung hindi, may leak na naman yung mga minsan kasi yung flush ng toilet, alam niyo na. Yan o. Wala naman. So, baka mamaya may nag-iwan. Yung ito po kasi konektado doon. Iyon, konektado doon. Ganyan ang istorya niyan. Spray na kaya si Kongkong ng sabi ko mag-spray nung sa papaya. Ito, naglilinis siya dito. Wala namang naiwan ah. Wala akong nakikitang bakas ng baha. Saan kaya yun? Pagka ganito, sabi ko nga pwedeng iwan eh. Kunyari, ganitong ano, lagay lang dyan, mahina lang para mababasa yun. Tapos ganun din yung mga ilang ano, okay lang. Basta mga ano, hapon na, sarado na. Kasi kagaya po nyan, sayang din yung kuryente natin. Gamitin natin. Saging natin ah. Buhay talaga yung ating ano, nakakatuwa. Buhay na buhay po yung ating avocado. Ayan. Papaspray kay Kongkong ilalim ng mga ating papaya. Ayan o. Po kailangan nating mapatay. Kung hindi makuha sa ano. Basta yung ating saging. Ayan. Inanuhan niya na. Oh. Ito po yung saging natin. Ito, yung isa parang dead ah. Wala pang tumutubo. Hopefully ay meron. Pero ano to eh, naapakan lang kasi to eh. Kaya hindi tumubo na sana dito. Bagay kahit isa lang, makukuha na muna ng saha. Pinakit ko dito, wala na naman. Ay, nagbubukas lang. Ayan, para ano, para din parang tayo nagdidilig na ano, dahil dapat tayo aasahang ulan. Ito, sabihin nyo baka hindi pa po ako nagtatanim. Pagka umano na, nagparamdam na po yung ulan-ulan, parang mas maganda. Ang hirap pong buhayin yung maliliit na mustasa pagkasubag ganito katinding init. Grabe, talagang matindi. Ayan o, lipat naman natin to. Diba, ganun lang. Ay, at least mas ano, mas humina kasi tatlo na ang binuksan ko eh. Ito lagi namang nadidilig. So dito naman tayo. Ayan, yan lang natin. Bababa naman yan. Tapos ayan si Kongkong. At least ilan na bang ano, saging. Sayang kasi we're maximizing the space. Actually ito nga
Oh, yung mga gilid na yan, pwede pa nating taniman ng mga siling, yung siling tare. Tapos may mapipitas-pitas ka, hindi ka nabibili. Gagamit natin sa tindahan, di ba? Pero maganda pag tag-ulan na siguro. Ang hirap po ngayon. Hindi kaya ng isang tao talaga. Tigas ng lupa, oh. Hirapan si Kongkong. Kung yung ano, kahit kalahating timba na ano, mabigat no? Ha? Ha? Ugat. Ayun lang. Pero maganda yung ano dyan, saging. Ito pwede din. Ito latundan din to. Okay. Pero meron akong nakuha dito kuya, no? Malit na. Senyorita. Malit lang. Ay, yung parang Kung nakita yun. oo, ibang ano, ibang matamis yun na, pero mabilis din mahinog, no? Oo, habis main. Paborito ni ate mo yun Meron pa dyan? Meron ka dyan ko. Alin doon? So, ano siguro. Pagkatapos na nakuha kong So ito kasi tingnan nyo, ilang piraso na din po ito. Madagdagan pa natin ng 4 dyan, 5, pwede na. O 1, o 2, 3. Mas marami pa nga kaysa dun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, almost 15. So almost 20, 18 to 20 na puno po ng saging. Pwede na, di ba? Basta ang ano mo lang dyan is malagyan po ng magandang fertilizer, yung Carabao manure. Laging mayroon po siya para habang nabubulok ay nasisip-sip ang mataba. Actually yung dito naggandahan na naggandahan na po. Tingnan nyo kung ano na. Kaya lang yun, sabi ni Kongkong nakapasok kasi yung kambing kuya. Pabayaan nila pati yung mga ano, hindi napansin. Dito pumasok yan nangat ko na nga yan. Wala na ito yan yan, magaganda na. Tapos after siguro mga 2 months meron na din yan lalabas, yung mga anak-anak na yan, supling yan yan, magaganda. Kulang pa doon ng isa sa dulo. Maximize natin tong area. Tapos dito ayan sinasabi ko kahit pa ilang puno ng sili lang, patsamba lang. Alam niyo sa Bicol mga ipot lang po ng ng ibon tumutubo. Kaya lang kasi doon madalas ang ulan, kaya kanyari umipot yung ibon dahil may ulan, basa lagi yung lupa, tumutubo. Ngayon kumbaga by nature na na lang tumutubo po. Pang init alas 2, nasa peak pa tayo ng limiter. Kaya nagugulat ako pag sa app titingnan ko 2 something na lang kasi puno na yung battery. Tinatapatan niya na lang po yung yung consumption, nakalimiter na. Tingnan nyo, wala, hindi ko na ma-open yata. Ma-open kapag ka ganito kainit, ang ganda. Balikan natin yan pagka natanim na ni Kongkong. Hayaan lang muna natin na umandar yung mga patubig natin at wala pa naman pong sign ng kulimlim. Nakabukas lang yung 3 hose, Kong, no? Binuksan ko lang kasi ito alin dito, baka ito ito siguro sa dulo, no? Kailangan mabudbudan din to ng para tumaba siya.
Nabudbudan ng ano yan, maganda. Ito, dahil palilinisin dito. Hindi na inaabot ng linis. Hindi kaya ng isa eh. Kailangan may kasama talaga. Alam nyo, pinag-iisipan ko ng maigi. Gusto kong mag-alaga uli ng bibi. Dito mga ka-farmer. Ayan. Gusto ko pong mag-alaga ng bibi dito. Kasi alam nyo, ang dami pong sayang na ano. Si Nelnel, wala na ring bibi. So kahit dito lang siguro. Nasa lupa naman. Tingnan ko, mga ilang piraso lang. Kasi nanghihinayang ako sa yung mga leftover dito, yung mga tira-tira ng customer. Di ba, yung mga kanin, naiipon din po yun, halos 2 timba. So sabi ko, sayang, baka makapag-alaga tayo ng kahit mga 2 pares man lang. O trayo, inenet lang natin dito. Tingnan lang natin uli kung wala namang gaanong magiging epekto sa amoy o ano man, di ba? Langaw, alaga uli tayo. Tapos doon na lang siguro yung gawa na lang tayo ng itlogan nila doon. Masisilungan. Kasi sayang din. Kasi parang ang nangyayari noon, may pangkatay-katay ka. Sarap din po ang kalderetang bibi. Lalo-lalo na yung mga kapangpangan, favorite po nila yan. Yung kalderetang bibi ni Junjun, the best. Sarap po. So si baby nga gustong palinis to. Ako naman ang iniisip ko, sabi ko lagyan na lang ng net na siguro mga hanggang dibdib po sigurong net na hindi naman na makakalabas yung baby. So dito makakapag natin, tingnan natin kung di ba? Sayang naman. Hanap tayo ng magandang breed. So at least meron akong enjoyment na naman na pinapakapakain, di ba? May nabi-video tayo. So ayun, pararamihin. Challenging po ang magparami ng alaga, lalo na yung mga manok, yung mga bibi. Pero syempre dapat pag nag-alaga kayo, dapat handa kayong katayin sila. Kasi yun ang role nila. May iba po kasi nag-aalaga, hindi makain ng alaga. Bad po yun, bad. Sayang naman. Basta inalagaan ninyo, dapat nakahanda yung sarili ninyo na pagdating ng panahon, ikakatayin nyo yan. Sa umpisa lang naman. Sa umpisa lang po kasi yung attachment mo, lalo na yung mga first time o mga yung, alam nyo na, syempre alaga, di ba? Araw-araw mong pinakakain. Pero dapat magkaroon kayo ng mindset at yung attachment, medyo may distance ng konti sa mga alaga na pag alam mo na ito pagkain, di ba? Ito pagkain namin. Papakatay din ako. O kaya pinaka the best pagka wag niyo nang alamin kung ito ituturo. Basta sabi mo magkatay ka ng 2 diyan. Barako, ganyan. Wag mo nang sila na bahala mamili para pag kinain nyo hindi mo alam yung itsura. Kasi nung una yun po ang nagiging iniisip ko, ito yung puti, ito yung 'di ba? Para at least hindi po ganoon ka Basta yung attachment, tanggalin po ninyo yun. Mahal nyo sila, inalagaan nyo sila, gusto nyo silang maging healthy, pero dapat pagdating ng panahon ay yan naman ay pagkain. Tip lang, nasa sa inyo din naman yun kung, di ba, kung gusto ninyo o, di ba? Pero sabi ko nga, sayang po yung opportunity, yung na, di ba, na hindi nyo kakatayin din. Kunti lang po ang ito inaabangan natin ang lipote. Wala pa. Malayo pa sa katotohanan to. Nagbubunga po ito sa sa katawan. Sa katawan po ito nagbubunga. Yung mga taga Plaridel tayong bisita. Ay, talaga naman walang awa. Chinek muna talaga. Inog na tuloy. Chinek pa talaga. Ay, loko talaga naman ay, mga bata talaga comedy
Ito dinidilig ni ano yan, ni Rampo. Nasa na si Kongkong. Papaano tayo. Grabe po ang init. Ito po yung dati nating parking na naging parking pa rin, pero hindi po natin nasementohan. Yan, malay natin, di ba? Pero maganda na din kasi para mas mapitpit siya. Sana may mabuong bunga ito. Ito yata yung R2E2 or Miyazaki. Sana totoo naman. Miyazaki. Si Jonjoy. Meron tayo mga bisita. Ayan, nasilipin natin yung ating pinatrabaho kay Kongkong dahil nagtanim ng pagtanim na ng ano, papakain pa ako ng kalapati ko. Ayan, tanim ng saging. Ayan, hanggang dito. Ayan po, oh. O diba? Oh, di nga lang nadilig pa, di naabot dito yung hose. Ayan, oh. Okay lang yan dyan. Gaganda pala ng nakuha niya. Doon po kinuha, doon. Ayan, oh. Oh, gaganda. Oh, di ba? So ito at least kompleto na. May kaagaw man, di ba? May kaagaw man sa nutrients. Damihan mo yung nutrients. Ganun lang yan. Ayan po. Tatambakan natin to ng Carabao manure, yung mga yan. Papahakot tayo na magpapahakot. Tambak lang tayo ng tambak ng Carabao manure para yung mga vermicast, yung mga ano dyan sa saging, para at least malalaki po ang saging natin. Shoutout pala kay Tita Ligaya. Kachat ko siya kanina. Ayan, marami pong salamat sa pag-recommend, tita, ha, kay Gian. Huwag po kayong mag-alala at hindi kayo mapapahiya sa ano, sa kanilang setup kung sakali man. Kung gusto niyang mag-inquire, tanong niya kay sa may-ari po ng ano, Tambunting at ano ba 'yan, Palawan Express. Sila po yung nagkabit sa Forbes Park yata. So ayun, pati sa McKinley. So McKinley Taguig ba? Parang ganoon. Ayan. Tapos ayan, nag-pruning na naman tayo ng ating ano, napansin niyo, nawala na naman po yung kapal niya. Medyo nagtanggal tayo ng mga sangang hindi ka nais-nais at mga dahon kasi mas para mas ano siya, yung concentration niya sa ano, sa pagdami po ng paglaki ng mga tangkay, 'di ba? So okay lang 'yan. Huwag po kayong mag-alala. Yan. Kaya kinamay-kamay ko lang kasi. So ayan, ganyan din po ang gawin ninyo kung kayo ay naniniwala sa akin, dahil yan po ay napanood ko din lang at inanalyze natin na totoo nga naman. Yan po, kasi ngayon napaka-importante po ng pruning. Ganyan, diba? Para lumaki na yung katawan yan at yung mga sustansya, nakafocus yan doon sa mga sanga na darating. So ayan, marami pong salamat. Bukas ay Lechon Day na naman tayo. Ayan, marami pong salamat sa walang sawang suporta ninyo sa amin, sa mga bumabalik paulit-ulit. Lagi naman pong may mga repeat customers tayo. Actually sa tingin ko mga almost 50% ng mga kumakain every Saturday and Sunday ay mga repeat. Kung hindi man repeat ay recommended, o basta ayun, hindi lang isang beses, dalawang beses, yung iba po may 6-4 na beses na. So ayun, maraming pong salamat. Kami naman po ay lubos na nagpapasalamat sa tunay na kahulugan ng salita, diba? So ayun, at ano pa ba, ako'y tatakbo na doon sa aking mga alaga. Ayan na, ay ito lang po ang aking buhay. Ako'y nagpapasalamat. Ay, hindi ko pala na-share kanina. Gusto ko, naglinis kasi ako ng aquarium. At hindi lang po basta linis, kasi lininis ko yung ano, o ano bang tawag dito, yung sa ilalim, yung sump, yung kanyang filtration system. So tinanggal ko lahat ng mga bato. Kung napanood nyo yung paano sinet up yun, napakahirap. So yung mga bato, yung mga ano, lininis ko po yun, napakadumi na. Almost hindi naman po 1 taon.
mga 8 months siguro yun, 7 months. So lininis ko po lahat yun at hinugasan yung mga hindi po sinabon, hindi basta pinagpag lang. Tapos yung filter inayos natin, yung mga bato, yung basta lininis ko po yung cubicle na yun, kung gaano karami, ilan ba yun, 4 yata o 5 na cubicle of filtration. May mga batong, di ba, medyo matrabaho, kaya medyo pagod po ako at pinawisan ng gusto. Mga 500 calories to 700 ang nawala. Ayun, kaya tapos si Narawa, nakita ko kanina, gusto ko sanang i-share kasi isa po sa mga pangarap ko sa mga anak ko na makita silang may dalang panungkit, nanunungkit ng mangga, namumulot ng prutas, naghahanap ng gagamba. Yan po isa sa mga pangarap ko sa kanila, kasi ito pong lugar na to is hindi lang po para sa akin, para po sa kanila ito. Yung mga prutas na tinatanim natin dyan, nakikita ko sila na sinasima minsan, mimitas ng mangga, kumakain sa ilalim ng puno, may dalang mangkok. Isa po sa pangarap ko yan sa kanila, kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil alam niyo yun, parang mapapabulong ka na lang, ay thank you Lord, parang ganoon ba pag nakita niyo po. Ewan ko, yun po ang nararamdaman ko pag nakikita ko sila. May daladalang panungkit si Rowan kanina, sabi ko ay salamat. Alam mo yun, yung basta naiintindihan po siguro ako ng karamihan naman. Kaya ayun, pangarap ko po sa kanila yan, na may inaakyat na puno, may pinipitas. Alam mo yun, kaya tuwang-tuwa ako sa Makopa, sila pala umubos dyan. Na-appreciate naman nila. So ayun, thank you. So yan po, hanggang dito na lang, napadaldal na naman tayo. So yan, marami pong salamat at see you tomorrow. Brown out.